Hola mi amigos o mi amigas. At nandito pa rin kami sa Palma syempre. The time is 12 p.m. Panahon namin dito ay medyo mahaba-haba. Ganon kami kahabang katagal mag-i-stay rito. Kasi tingnan mo naman, look at the beautiful weather. Ano? Tingnan mo. Woo! And for today's vlog, ang gagawin namin ay maglalakad-lakad lang kami dito along sa boulevard na ito hanggang makarating kami dun sa cathedral at saka dun sa may mga shopping street na pinuntahan namin kagabi. At yun, yung pinakita ko sa unang vlog ko na medyo gusto namin makita ng umaga yun syempre. At gusto ko rin ipakita ng umaga sa inyo yung lugar na yun. Kaya doon tayo pupunta ngayon at doon ko kayo ipapasyal. Papakita ko sa inyo yung mga magagandang tanawin dito, yung malapit lang sa tinitirhan namin. Nahanap namin yung daan papunta doon. Yan sana, yan. Kaso may construction. Magko-coffee muna kami. Okay. Pupunta na tayo dun sa windmill. Diyan siya sa may loob. Hindi pa kami nakakalayo kasi dyan lang yung hotel namin. Ayan, 1, 2, 3, mga 2 blocks lang. At wala naman talaga kaming balak lumayo ngayon kasi relaxation lang talaga ang gusto namin gawin. Dito lang sa paligid ng tinitirhan namin, napakaraming ganito, mga windmill na ganitong old windmill. Meron pa doon. Yan. At dito merong isa na ayan siya. Yan. Na hindi na inalagaan, hindi na inayos yung kanyang yung ganon, yung windmill niya. Sayang kasi maganda pa naman siyang tanawin pag nandoon ka sa diyan sa ibaba na yan. Pag nandiyan ka, magandang tanawin itong mga windmill na yan. Kasi nasa ibabaw siya ng hill, nasa gilid siya ng hill. Kasama siyang nagpapaganda ng tanawin. Kasama yung cathedral na yon, yung napakalaking cathedral doon. At yung cathedral na yon ay yung famous attraction dito sa Palma. Nandun lang siya sa gilid ng tubig doon at kailangan namin marating yon. Marating natin yun kasi 30 minutes away lang yon dito sa kinakatayuan natin. At syempre along the way, papakita ko rin sa inyo kung anong mga makikita, kung meron. Sayang kasi ang dami nilang mga ganyan dyan, mga ganyan dito sa city center. Hindi madami, may mangilan-ngilan at napabayaan sila, hindi sila na-maintain ng government. Yun ay nakakapanghinayang kasi isa silang magandang attraction sa gilid ng dagat. Napakaganda nila at hindi na yata sila lahat functioning kasi hindi umiikot eh. Oo, hindi umiikot. Gaya niyan, tatlo, pero isa lang yung may propeller, may windmill. Napakaganda niyan. Kung sa Santorini, kung sa mga nakarating sa Santorini o yung mga hindi pa nakakarating, tingnan niyo yung picture ko sa Instagram. Tingnan niyo yung mga ganyan doon, napakaganda. Yan yung isa sa mga attraction doon sa lugar na yon, sa Santorini. At kahit saan ka magpunta sa ibang lugar na mga village na may mga ganyan, mini-maintain talaga nila yan kasi isa yan sa magandang attraction para sa mga tourist.
kami sa Cathedral Basilica de Santa Maria de Mallorca. So ito na yon, napakalaki niya. Ayan, yan. Ito yung isang famous at napakagandang obra maestra ng Gothic architecture sa puso dito sa city center ng Palma. Itinayo ito nung ika 13th century. Isa ito sa nagdadagdag sa napakagandang view ng Palma City Center. So pag nandoon ka sa may doon, nakatayo ka doon, makikita mo siya na para siyang nasa hilltop. Ito ay nasa gilid lang nitong dagat at siya yung isang nagdadagdag ng napakagandang tanawin mula doon sa Mediterranean Sea. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung loob, kaso sarado siya ngayon. So pasensya na kayo, hindi ko maipapakita sa inyo yung loob, pero ipapakita ko pa rin itong paligid sa inyo. Ang ganda sana doon sa loob kasi nandoon yung mga, doon makikita sa loob yung mga intricate stained glass, at nandoon din, kabilang doon, yung pinakamagandang glass window, stained glass window, yung tinatawag na Gothic Eye. Napakaganda nun. Stained glass window yon na ang tawag ay Gothic Eye, na isa sa pinakamalaking rose window sa buong mundo. Sayang hindi ko na maipakita sa inyo. Bukas susubukan ulit namin, sisikapin namin bumalik at titingnan natin kung mapapakita ko sa inyo yung part na yon. Ang design nito ay napakaganda at mas pinaganda pa dahil sa mga contribution mula kay Anthony Gaudi. So si Anthony Gaudi ay isang part ng paggagawa nitong katedral na ito. Dahil kay Anthony Gaudi, mas pinaganda siya dahil mas nagkaroon ng pinaghalong yung modern elements na dito sa structure niya. So, itong katedral na ito, hindi lang ito simbolo ng pananampalataya dito sa Mallorca. Ito ay isa ding simbolo ng history at ng kanilang kultura. So, hindi ito pwedeng palagpasin ng kahit na sinong pupunta dito sa Mallorca dahil hindi lang ito famous, isa rin siyang simbolo ng kultura at history. Ikutin natin ang paligid. Tingnan natin kung anong meron sa paligid. Ito na yung kabuuan. Nakaikot na kami. Diyan na kami nanggaling kanina. So tapos na kami dito. Mamaya ay pupunta naman kami doon sa may city center naman, sa may Old Town. Doon naman kami mag-iikot-ikot sa mga street at sa mga shopping at saka mga restaurant. That is it for this cathedral. At doon naman tayo mamaya sa mga streets nila. Okay.
Dito kami sa mga maliliit na street dumadaan papunta doon sa kanilang Old Town. Papunta kami doon sa city center kung saan yung maraming tao. Ang ganda kasi habang naglalakad ka, yung mga street na ganyan, no? Pag sinilip mo yung mga pintuan ng mga structure, ng mga bahay-bahay, ang daming magagandang mga maliliit na corner sa loob. Ang daming mga ganyan, mga maliliit na ewan katedral o simbahan o ewan kung ano sila. So ganito, napakarami ding mga interesting na bagay, napakaraming mga interesting na structure, yung mga bahay na lumang ganyan. So masarap maglakad, hindi nakakapagod kasi walang araw, mas medyo malamig yung hangin. Concentrated yung hangin doon sa mga maliliit na street, doon dumadaan kasi yung hangin so medyo compressed yung hangin. Hindi yata. Di pa kami masyadong nakakalayo. Nandito lang kami sa paligid sa vicinity ng Old Town sa city center. Mahirap ikutin ang buong city. Yung akala mo dahil island lang siya ay maliit, pero hindi kasi napakalaki niya. Itong kabuuan ng Mallorca ay parang umaabot sa 3,500 square kilometer at hindi ko alam kung ilan ang populasyon nila. Medyo may kalakihan din siya. From coast to coast, yung pag dinerecho mo sa gitna yung tong Mallorca, no, halimbawa dito galing dito sa side kung saan kami nakatira hanggang sa kabilang side na isang diretsuhan ay aabutin din ng about 3 hours din ang biyahe. Parang half of Luzon, ganun yung size niya. Itong Palma de Mallorca, no, ito yung tinatawag nila na perlas ng Mediterranean, na kilala sa makikitid nitong mga kalye at magaganda at mga kahanga-hangang maliliit na promenade dito sa loob ng city center at doon sa gilid ng dagat. Marami doon mga historical na mga katedral tulad nung Lascaux. Kapag winter sa Europe ay itong Mallorca ang pinaka magandang destination dito sa Europe. Medyo may kalamigan pero medyo hindi masyadong mainit. Yun ang kagandahan kung makakapag-explore ka ng maayos. At bukod ron, pag yung high season, yung summer, ay medyo may kamahalan ng mga accommodations, doble kumpara sa pag-winter sa Europe. I think nasabi ko na lahat at medyo marami-rami na rin siguro akong napakita sa inyo. So tatapusin ko na itong video na ito at sana kung umabot kayo sa part ng video na ito ay huwag niyong kalimutang mag-follow kung sa Facebook ka nanonood, or subscribe at click the notification bell kung sa YouTube ka nanonood. At ingat kayo palagi. Safe travel everyone kung ikaw ay nagta-travel, at kahit nasang lupalop ka man ng mundo, ingat kayo palagi. Till next time, till the next city or country, remember, life is short, so make the journey worth remembering. At yun, adios, bon Nadal. Sa gabi dito sa Old Town ng Palma, Mallorca. Hindi ko alam kung ano itong building na to. Parang yan yung munisipyo nila. Yan ang pag Christmas light yan.